Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 686, sa takip silim. Sa gabi sa Shengang, may maliwanag at malinaw na buwan na nagliliwanag sa rehiyon. Ito ay sumasalamin sa mga ulap na nagmumukhang malungkot at mapanglo ang kapaligiran. Wow, maliwanag at maliwanag ang buwan dito. Sa itaas ng mga ulap, mayroong isang silweta na nakatayo at nakatingin sa buwan. Napakahiwaga ng mundo. Bulong ni Linfang. Malinaw na ibang mundo ang lugar na iyon. Ang buwan ay mukhang hindi ka panipaniwala. I wonder kung iba ang buwan sa bahay. Sabi ng isang boses na humihingal. Ang celestial body ba ay pareho sa nakikita mula sa bahay? Ang salitang tahanan ay nagpapaalala lamang sa kanila ng ilang malabo at malabong souvenir. Ang buwan sa bahay ay malamang na mas maganda kaysa dito. Nakangiting sabi ni Xiaoya. Tumanggo si Linfang, ang nasa isip niya ay malabong souvenir na. Ngayon, isa na siyang cultivator ng Continent of the Nine Clouds. Kahit na maganda ang buwan, may kulang na musikang sitar. Biglang sabi ng isa pang boses. Tumingon si Linfang at ngumiti kay Tang Yuyu. Nakakaramdam ka rin ba ng nostalgic at emosyonal? Sa landas ng paglilinang, kailangan mong manatiling determinado ngunit kung ikaw ay walang emosyon, ito ay walang kabuluhan. Sabi ni Tang Yuyu nakangiti. Iniisip mo rin na mukhang hindi gaanong maganda ang buwan, tama ba? Tumiti si Linfang at itinaas ang manggas. Umupo siya ng naka-cross-leg, kumikislap ang kanyang mga mata nang lumitaw ang isang sinaunang kutsarita sa kanyang tuhod. Tang Yu, nagulat ka, si Linfang ay kayang tumugtog ng kudyapi. Nagulat si Xiaoya at saka humajijek. Humiga siya sa tabi ni Linfang at tumangala sa buwan. Iniisip niya kung ano ang nararamdaman ng kanyang lolo. Ibinigay siya ng kanyang lolo kay Linfang kaya malamang na naghiganti siya. Malamang na naghiganti siya sa kapatid ni Xiaoya. Hindi nakakalimutan ng kanyang lolo ang kapatid ni Xiaoya. Dahil malayo siya, makakaganti ang lolo niya. Ang pagkikita kay Linfang ay isang magandang pagkakataon, nakatulong ito sa kanyang lolo na makahanap ng mag-aalaga kay Xiaoya. Dang! Isang tunog na kumalat sa kapaligiran. Ito ay na ng isang kudyapi. Isang ulap ng usok ang kumakalat sa himpapawid na nagmistulang mapanglo sa kapaligiran. Parang may umiinom mag-isa sa ilalim ng buwan at umiiyak sa magandang babae o kaibigan. Tila may nag-iisang nakikipag-chat sa earth at langit. Naakit si Tang Yuyu sa musika. Nang hindi niya namamalayan, umupo siya sa natural at nakaka-relax na paraan. Tumingin siya sa malungkot na mga silhouette sa paligid niya at nakinig sa mga melancholic notes ng instrument. Ang mga mata ni Tang Yuyu ay kumikislap, sa kanyang harapan ay lumitaw ang ilang bote ng alak. Binuksan niya ang mga ito at nagsimulang uminom. Mabilis na namula ang mukha niya at bumagay sa liwanag ng buwan. Siya ay tumingin lalo na kaakit-akit. Ang buwan, ang kudyapi, ilang masasarap na alak, mabuting kaibigan, iyon ay isang magandang tanawin. Walang kulang. Tang Yu marahil ay napabuntong hininga ka ng may emosyon kung nakita niya ang kanyang sarili. Gayunpaman kung wala siya sa larawan ay may kulang. Unti-unti, dumami ang mga high-pitch na tono. Pataas-baba ang himig na parang roller coaster, umaalingaw sa dilim ng gabi. Umikit si Xiaoya, parang natulog. Tang Yu, umiinom ka pa, hindi siya lumabas sa larawan. Sa di kalayuan, sa dalawang magkaibang lugar ay may dalawang silhouette na nanunood sa likod ni Linfang. Nakangiti si Qing Chan, nagustuhan niya ang mga mata ni Linfang. Hinangaan niya si Linfang para sa kanyang cultivation ngunit gayon din sa kanyang mga kasanayan sa sitar. Napakahusay na binata. Si Qing Mengzin ay nakatingin din kay Linfang mula sa isang mesa, siya ay may maningning at mapang-akit na ngiti. Ang taong iyon ay perpekto. Sa kanyang determinasyon at ugali, siya ay natapos muna sa great competition ng Zuyu. Siya ay walang kabuluhan at buhay pa, siya ay puno ng sigasig at sigla. Siguro hindi ka kasing perpekto ni Jun Moshi sa ilang mga paraan ngunit mas mahusay kang mang-akit ng mga babae. Whispered Qing Mengzin. Si Qing Mengzin ay nakatingin kay Qing Chan at Tang Yuyu Sitang. Nagustuhan ng mga babae si Linfang. Pagkatapos ay iniligpit ni Linfang ang kanyang sitar at tumingin kay Xiaoya na nakapikit, ang kanyang mukha ay puno ng init at lamang. Ibinaling ni Linfang ang kanyang ulo kay Tang Yuyu na umiinom pa rin ng alak. Pulang-pula ang mukha niya, at mukha pa rin siyang nakakabighani. Pinahit ni Tang Yuyu ang kanyang ulo at tumingin kay Linfang, lalong namula ang kanyang mukha. Pagkatapos ay bahagyang ibinaba niya ang kanyang ulo at iniligpit ang mga bote. Bigla na naman siyang naging normal. Nakangiti niyang sabi, hindi ko akalain na magaling kang tumugtog ng kudyaryo. Isang matandang lalaki ang nagturo sa akin. Nakangiting sabi ni Linfang. Noon, tinuruan siya ni Yan Yuping Sheng ng ilang pangunahing kaalaman. Tumiti si Tang Yuyu at nanatiling tahimik. Magpapahinga na ako. Sabi ni Tang Yuyu, tumayo at naglakad palayo. Ngayon ay nakaalis na sina Qing Chan at Qing Mengzin. Umiling si Linfang at maingat na hinawakan si Xiaoya sa kanyang mga bisig. Tapos, naglakad na siya palayo. Sa takip silim, isang kaaya-aya at komportableng simoy ng hangin ang hamampal sa Shengang. Nakarating na si Linfang at ang iba pa sa harapan ng palasyo na una nilang narating noong nakaraang araw. Ngayon sila ay makikinig sa Zone Cultivator. Siyempre, lahat sila ay naiinip. Tuwang-tuwa sila lalo na, sila ay nasa tuktok ng Zuan Chi layer. Lumalakas at lumalakas ang kanilang dugo. Tiyak na magiging kapaki-pakinabang ang payo ng isang malakas na magsasaka.
Dumating si Beiming at nakitang nandoon na ang lahat. Tumiti siya na mukhang nasisiyahan. Ang mga henyo na nakarating sa pagtatapos ng Great Competition ng Zuyu ay puno ng lakas ng loob at determinasyon. Lahat sila ay sabik na maging lubhang malakas. Lahat, sumunod sa akin. Sabi ni Beiming. Tapos tumalon siya sa di kalayuan. Sinundan siya ng mga tao at tinawid ang kapaligiran ng Shengang. Makalipas ang maikling panahon, dumating ang mga tao sa isang lugar kung saan hindi gaanong kataasan ang mga gusali, maliit at simple lamang. May isang simpleng palasyo na may normal na pinto. Sa maliit na daanan na iyon ay natatanaw nila ang isang matandang lalaki na naka-crossleg sa isang bilog na upuan. Mariin na nakapikit ang kanyang mga mata, at tila siya ay nasa estado ng pagmumuni-muni. Sa labas ng palasyo ay unti-unting sumusulong ang mga tao. Ganoon din si Beiming, hakbang-hakbang siyang naglalakad doon. Kagalang-galang na cultivator. Sabi ni Beiming na bahagyang yumuko. Pasok ka, ang kanyang tinig ay nagpang-inag sa kanilang mga kaluluwa. Ang Zun cultivator ay nakaupo sa isang maliit na patio. Ngunit iyon ba ay isang malakas na cultivator? Dahan-dahang sumunod ang iba at pumasok sa maliit na patio. Maraming upuan sa loob, ngunit walang nakaupo, lahat sila ay sabik na sabik. Dumating si Lin Fang sa harap ng isang upuan at tumingin sa matandang lalaki, mas bumilis ang tibok ng kanyang puso. Siya yun. Malabo ang silhouette na iyon sa mga alaala ni Lin Fang. Sa espesyal na lugar kung saan siya nanirahan sa loob ng 7 araw, nakita niya ang silhouette na iyon. Hindi niya nakita ang mukha ng taong iyon. Nakita lang niya ang kanyang silhouette. Ngunit ngayon ay parang pamilyar na pamilyar ang matanda. Kilala siya ni Lin Fang, at makatuwiran na ang matanda ay isang Zun cultivator. Lahat, mangyaring maupo. Sabi ng cultivator ng Zun na nagsimulang manginig ang mga mata. Kumaibot ang mga labi niya pero malinaw ang boses niya. Parang gumagamit siya ng magical powers para kausapin sila, nanginginig ang puso nila. Umupo ang lahat at magalang na tumingin sa matanda. Parang wala silang kwenta sa harap ng malakas na cultivator na iyon. Maaari niyang sirain ang isang bundok sa pamamagitan ng kanyang daliri at gawing tuyo ang mga karagatan. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 687, bago pumasa sa Tian Chi layer. Binuksan ng malakas na magsasaka ang kanyang mga mata nang makaupo na ang lahat. Mukha siyang normal ngunit sa kanyang mga mata ay may nakikitang malalim at malalim. Tila para sa malakas na cultivator, ang mundo ay walang mga lihim. Parang alam at naiintindihan niya ang lahat. Nakikita niya ang mga bagay. Bakit ka nandito? Tanong ng matanda na ikinagulat ng lahat. Bakit sila dumating? Dahil gusto nilang maging mas malakas, syempre. Nais nilang matuto mula sa isang malakas na cultivator. Para sa kapakanan ng paglilinang. Sumagot ang isang tao. Sa kontinente ng Siyam na ulap, nais ng mga tao na umunlad sa landas ng paglilinang. Nais nilang maging napakalakas, nais nilang kontrolin ang mundo at ang kanilang sariling kapalaran. Paano ang iba? Tanong ng magsasaka ng Zun na sumulyap sa karamihan. Ang ibang mga tao ay tumango. Sila ay dumating para sa kapakanan ng paglilinang. Napakabuti, dahil naparito ka para sa kapakanan ng paglilinang, maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang paglilinang? Walang pakialam na tanong ng magsasaka ng Zun. Nagulat ang lahat, ano ang paglilinang? Nais ng malalakas na magsasaka na igalang at maabot ang mga ulap. Gusto nilang kontrolin ang mga ulap at ang kanilang kapalaran ngunit kakaunti sa kanila ang nakaisip kung ano talaga ang paglilinang. Nanatiling tahimik ang lahat. Walang makapagsasabi sa akin. Sabi ng cultivator ng Zun. Nanatiling tahimik ang mga cultivator at medyo nagulat. Anong simpleng tanong? Pero hindi man lang sila nakasagot. Maraming tao ang bumaba ang kanilang mga ulo, sila ay nakaramdam ng katangahan. Kung hindi mo pinag-aralan ng mabuti ang cultivation, paano ka magiging malakas na cultivator? Bamantong hininga ang cultivator ng Zun. Ang karamihan ay nakaramdam ng higit na katawa-tawa, sinabi nila na gusto nilang maging malakas na cultivator at na sila ay dumating para sa kapakanan ng paglilinang, ngunit hindi sila nakasagot sa isang simpleng tanong. Ang paglilinang, sa nakikita ko, ay kinabibilangan ng maraming bagay. Ito ay tungkol sa pag-aaral ng mga kasanayan at diskarte, pagpapalakas ng katawan, pagpapabuti ng lakas. Ito ay tungkol sa paglampas sa sarili at sa sariling limitasyon. Ito ay tungkol sa pag-aaral at pag-unawa. Maaari mong gamitin ang lakas ng earth at langit para sa iyong sariling mga interes. Maaari mo munang hiramin ang kanilang lakas at pagkatapos ay maaari mong kontrolin ang kanilang lakas. Pagkatapos, mauunawaan mo ang kapansin-pansing kahalagahan. Kapag nakontrol mo na ang ganoong klase ng lakas, hindi mo na kailangang isipin pa. Mabagal na sabi ng matanda. Pagkatapos ay nagpatuloy siya. Ganyan ko naiintindihan kung ano ang cultivation, ano ang tungkol sa iyo. Ang unang hakbang ay ang pagpapalakas ng sariling katawan. Ang pangalawang hakbang ay tungkol sa paghiram ng lakas ng planeta. Ang ikatlong hakbang ay ang pagkontrol sa earth at heaven. Ang pagtingin sa ganoong paraan ay tila madaling maunawaan kung ano ang paglilinang, ngunit sa katunayan ito ay eksaktong ganoon. Ito ay tungkol sa simula ng mahina at pagkatapos ay nagiging mas malakas. At sa kalaunan, balang araw, ang pagiging isang cultivator ay tungkol sa pagkontrol sa earth. Hakbang-hakbang, kung makontrol ng isang magsasaka ang earth at heaven, sila ay magiging isang tunay na malakas na cultivator. Ngunit anong uri ng cultivator iyon?
Maaari bang kontrolin ng isang cultivator ng zone ang lupa at langit? Hindi siguro. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Tanong ng matanda kaya kinilig sila. Sa aming antas, maaari lamang kaming humiram ng lakas ng earth at langit at gumamit ng mga kasanayan. Natututo kami ng mga pangunahing bagay tulad ng paggamit ng layunin. Ang lahat ng mga bagay na iyon ay tungkol sa paghiram ng lakas, kasama ang kanilang chi. Ang mga nakakaunawa sa earth at langit ang pinakamahusay, kasama ang kanilang lakas, ang pinakamalakas. Sabi ng isang tao. Tumango ang Zone Cultivator at sinabi, tama ka lang, ang chi ng earth at langit ay nagbibigay daan sa iyo na gawing mas malakas ang iyong mga mahiwagang kapangyarihan. Binibigyang daan ka nitong pagbutihin ang antas ng iyong layunin, pagkatapos ay isang araw magagawa mong sirain ang earth at langit. Iyon lang ang paraan para maging mas malakas. Patuloy na tumango si Lin Fang. Mas naiintindihan niya ang mga bagay kaysa sa karamihan ng mga tao. Hindi mahalaga kung ito ay nasa landas ng pagtatanim ng espada, ang lakas ng Heroka, lakas ng katawan at iba pa. Ang lahat ng mga bagay na iyon ay tungkol sa paghiram ng panlabas na lakas, ang lakas ng earth at langit. Kung naiintindihan mo iyon, sabihin sa akin kung paano maging mas malakas at makapasok sa iba't ibang mga layer ng paglilinang. Gamit ang purong chi, at kapag umabot na ito sa isang tiyak na antas, tayo ay dumaan sa iba't ibang cultivation layer. Sabi ng iba, ano ang cultivation layers? Tanong ng magsasaka ng Zune. Ang mga tao ay natigilan muli, ano ang mga cultivation layer? At paano ka makakapasok sa susunod na mga layer ng cultivation? Inulit ng cultivator ng Zune. Ang mga layer ng paglilinang ay malamang na nauugnay sa kapangyarihan ng isang tao sa pag-unawa. Kung ang ating kapangyarihan ng pang-unawa ay sapat na malalim, maaari tayong makapasok sa susunod. Sabi ng iba, ang cultivation layers ay kumakatawan sa isa sa pinakamahalagang aspeto ng cultivation, ngunit mahirap pag-usapan ang mga abstract na konsepto. Kapag naroroon na ang mga kinakailangang salik, maaaring makapasok ang isa sa susunod na layer ng paglilinang. Ang pagsasanay sa paglilinang ay nagbigay daan sa iyo na makapasok sa iyong kasalukuyang antas ng paglilinang at gamitin ang iyong kasalukuyang mga kasanayan at pamamaraan. Ito ay tulad ng isang ilog at mga bato. Sabi ng cultivator ng Zune. Pagkatapos ay iniunat niya ang kanyang kamay at, sa isang iglap, lumitaw ang isang patak ng tubig na nahulog sa isang bato. Ang antas ng iyong paglilinang ay parang batong iyon, ngunit ang iyong pagtatanim ay parang tubig. Maaari kang makapasok sa susunod na mga layer ng paglilinang tulad ng mga dumulas ng tubig sa isang bato. Ang mga cultivation layer ay umiiral ngunit hindi ka natigil sa mga ito, sila ay hindi kumikibo habang ikaw ay dumaan sa iba't ibang tulad ng isang ilog. Kung gusto mong tumagos ang tubig sa bato, maraming paraan. Maaari mong dagdagan ang bilis ng daloy ng tubig, o maaaring gumamit ng mas maraming tubig, maaari mo ring gawing mas matalas ang tubig. At sa bawat pagbangga mo sa batong iyon, mas lumalakas ka. Ang gusto mong gawin ay basagin ang batong iyon sa lalong madaling panahon. Hindi mahalaga, kailangan mong pabagsakin ang tubig sa parehong lugar sa bawat oras, pagkatapos ay mas mabilis kang umunlad. Kasunod ng bawat salita ng cultivator ng Zune, ang mga patak ng tubig ay lumitaw at nahulog sa bato. Naiintindihan mo ba? Tanong ng cultivator ng Zune habang ginagalaw ang kanyang mga kamay. Pagkatapos ay nagsimulang umagos ang tubig ng mas mabilis at napakabilis, nawala ang bato. Nakakapagod kung gagamit ka ng mas maraming tubig. Ang paggawa ng mas matalas na tubig ay nangangailangan na lumakas ka, kailangan mong maunawaan ang paglilinang para doon. Sa bawat oras na bumagsak ang tubig sa isang tiyak na punto ay sinusunod at nauunawaan mo ang mga batas ng ating mundo. Kailangan mo ng tiyaga, pagpupursige at determinasyon upang manatili sa ganoong gawain. Kailangan mong sumulong ng may matatag na determinasyon. Mabagal na sabi ni Lin Fang. Ang Zone Cultivator ay tumingin kay Lin Fang, ngumiti at tumango. Talaga, kung gusto mong lumakas, kailangan mo ng tiyaga at determinasyon. Ngunit kailangan mo rin ng mga likas na kakayahan, kailangan mo ng masipag, at kailangan mo ng mga kasanayan. Kailangan mong magkaroon ng matatag na kalooban at determinasyon. Lahat kayo ay mga henyo na malapit nang makapasok sa layer ng Tianqi. Kung alam mo ang mga wastong pamamaraan, kung gagamitin mo ang iyong utak at magsusumikap, malalampasan mo ang layer ng Tianqi ng napakabilis. Ang paglilinang ay magiging mas makabuluhan para sa iyo. Kapag nakapasok ka sa layer ng Tianqi, magiging perpektong pagsasanib ka sa universo. Mauunawaan mo ang lakas ng earth at langit. Kung gusto mong makapasok sa layer ng Tianqi kakailanganin mo munang tumagos sa isang misteryosong dimensyon ng paglilinang, ang dimensyon ng pagsasanib ng lupa ng tao. Blanca ang tingin ng mga tao. Ang pagpasok sa layer ng Tianqi ay nangangailangan ng mga hindi kapani-paniwalang bagay, napakahirap na kinakailangan. Kapag nakapasok ka sa layer ng Tianqi, kakailanganin mong bigyang pansin ang lakas ng earth at heaven at kailangan mong bigyang pansin ang paraan ng pagkontrol mo dito. Kakailanganin mong magpatuloy sa pagsasanay ng mga kasanayan at diskarte. Kakailanganin mong ipagpatuloy ang pag-unawa sa iba't ibang uri ng layunin. Layunin ng sunog, layunin ng espada, layunin sa kalangitan, at iba pa. Kahit na ikaw at ang isang kalaban ay parehong nakalusot sa iisang layer ng Tianqi, kung hindi mo naiintindihan ang layunin ngunit naiintindihan ng iyong kalaban, madali kanyang matatalo.
Kapag nakapasok ka sa layer ng Tianqi kakailanganin mong manatiling matyaga. Pagkatapos ay susubukan mong tumagos sa dimensyon ng abstruse na kahalagahan. Gayunpaman, napakalayo mo pa rin dito. Kailangan mo munang simulan ang pag-unawa sa lakas ng Earth at langit. Tanging ang mga nakakaunawa sa hindi gaanong kahalagahan ang maaaring maging mga magsasaka ng Zun. Ang pagsasanib ng lupa ng tao ay kinailangan upang makapasok sa Tianqi layer at ang abstruse na kahalagahan ay kinakailangan upang maging isang Zun cultivator. May isa pang aspeto, ang pag-unawa sa pagsasanib ng lupa ng tao ay nangangailangan ng determinasyon at paghahangad, hindi maaaring sumuko. Kung ang puso ng isang tao ay marumi, hindi sila makakalusot sa layer ng Tianqi. Ang layer ng Tianqi ay nangangailangan ng pag-unawa sa pagsasanib ng lupa ng tao. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 688, ang palasyo ng mga emperador. Tandaan ang sinabi ko sa iyo, upang makapasok sa layer ng Tianqi kailangan mong maunawaan ang pagsasanib ng lupa ng tao at hindi mo maaaring hayaang dumihan ng anumang bagay ang iyong puso. Kakailanganin mong manatiling dalisay at manatiling determinado. Kung papasukin mo ang polusyon sa iyong puso, palagi kang mananatili sa tuktok ng layer ng Zuanqi at hindi makakalusot sa layer ng Tianqi. Sabi ng cultivator ng Zun. Siyempre, maaalala nila ang mahalagang mga payo. Kailangan mong magtrabaho ng husto para maging mas malakas. Napakahalaga ng likas na kakayahan, tulad ng paghahangad at determinasyon. Kailangan mo rin ng isang mahusay na espiritu, dahil matutukoy nito ang iyong kapalaran kapag nakalusot ka sa layer ng Tianqi. Sabi ng cultivator ng Zun. Tulad ng dati, ang kanyang mga salita ay parang tambol na tumatak sa puso ng mga tao. Ang espiritu ay gaganap ng isang mahusay na papel kapag sila ay nakalusot sa Tianqi layer. Para sa maraming tao, ang espiritu ay isang bagay na nakukuha nila sa pagsilang. Ito ay isang bagay na naayos at matibay na sumusunod sa iyo saan at sa bawat oras habang nananatili sa perpektong pagkakatugma sa iyong katawan. Ang iyong espiritu ay bahagi ng iyong kaluluwa. Bago ang layer ng Tianqi ay mauunawaan mo ang layunin ay nauugnay sa iyong espiritu tulad ng mga selyadong pinto ni Duan Wudao, ang layunin ng kalawakan ni Diling. Pagkatapos ng layer ng Tianqi, ang antas ng iyong paglilinang ay magiging mas mataas pa at magagawa mong magsama-sama sa lupa, madaragdagan nito ang pagkakasundo na umiiral sa pagitan ng iyong espiritu at ng iyong katawan. Madalas mong madarama na ang iyong espiritu at layunin ay magkakaugnay, na parang nagsasama. Natuklasan ng maraming tao na ito ay malapit na nauugnay sa espiritu kapag sila mismo ang nauunawaan kung ano ang layunin. Sa makatuwid, ang isang cultivator ng layer ng Tianqi na hindi nakauunawa ng layunin ay walang halaga. Mabagal na sabi ng magsasaka ng Zun. Maraming tao ang tumingin kay Lin Feng, hindi pa siya nakakalusot sa layer ng Tianqi ngunit mayroon na siyang level 5 sword intent. Siya ay may nakakatakot na likas na kakayahan at nanalo sa great competition ng Zuyu. Ang ganitong mga henyo ay napakabihirang. Lin Feng, ipakita sa kanila ang iyong layunin sa espada at kung gaano ito kahanga-hanga. Sabi ng Zun cultivator, nakangiti kay Lin Feng. Magalang nang umiti si Lin Feng at sinabi, "Sige." Tumingon si Lin Feng at humarap sa isang puno. Pagkatapos ay naglabas siya ng nakakatakot na layunin ng espada na tila may milyon-milyong espada sa kapaligiran at lahat ng mga ito ay napuno ng nakakatakot na chi. Tila gugupitan na niya ang mundo. Pagkatapos nito, maraming maliliit na banayad na tunog ang maririnig. Natuklasan ng mga tao na sa puno ay mayroong libo-libo at libo-libong mga hiwa. Lahat sila ay dulot ng lakas at layunin ni Lin Feng, hindi siya gumagalaw ngunit sa kanyang sword intent ay nagawa niyang pumatay ng mga tao at lipulin ang mga bagay mula sa libo-libong metro ang layo. Bukod pa rito, si Lin Feng ay nakalusot lamang sa Zuanqi layer, kung siya ay nakapasok sa Tianqi layer, ang kanyang sword intent ay magiging mas malakas. Ito ay nakakatakot. Hindi masama. Nakangiting sabi ng cultivator ng Zun. Iyon ay sword intent. Ngayon ay ipapakita ko sa iyo kung ano ang walang katotohanan na kahalagahan. Malabo ang kahalagahan. Ang mga tao ay ganap na namangha. Magkakaroon sila ng pagkakataon na madama ang ilang hindi kanais-nais na kahalagahan. Napatitig sila sa matanda. Ang pinag-aaralan ko ay wind abstruse significance at binabago nito ang hangin. Hindi mo ito nakikita kaya tingnan mong mabuti. Sabi ng matanda. Pagkatapos ay tumayo siya at lumitaw ang isa pang Zun cultivator, parang anino. Kaagad pagkatapos, nagsimulang umihip ang hangin saan man sa paligid ng lugar. Biglang lumitaw ang mga silhouette ng matanda. Huminto silang lahat sa harap ng maraming tao at pinalibutan sila. Paikot-ikot sila na parang hangin. Iniunat nila ang kanilang mga kamay ngunit hindi nila ito mahawakan, para bang walang tao doon. O hindi man lang sila nagtataglay ng pisikal na katawan. Gayunpaman, nagsimulang umihip ang isa pang uri ng hangin. Ang mga tao ay nanginginig ng maramdaman nilang may mga tao sa tabi nila, ngunit sila ay hindi nakikita. Tapos nung pinaniwalaan nila na hindi nila sila kayang hawakan, ang daming tao biglang nagawa. Totoo ba sila? Ang mga tao ay namangha. Malabo ang kahalagahan. Iyan ay hindi malinaw na kahalagahan. Ang mga tao ay namangha, ang kanilang mga puso ay tumitibok. Ang nakita lang nila ay dulo lamang ng malaking bato ng yelo. Ngunit sila ay namanghana.
Noong nakaraan, iniisip nila na sila ay napakalakas, ngunit ngayon ay natuklasan nila na ang mundo ng paglilinang ay napakalawak. Nadama nila na sila ay hindi gaanong mahalaga na magsasaka. Sa harap ng mga talagang malalakas na magsasaka, sila ay mga baguhan lang. Wala silang naiintindihan. At saka, sa mata ng matanda ay talagang mga baguhan pa lamang sila na papasok sa isang bagong mundo. Ang pagpasok sa layer ng Tianqi ay magbibigay sa iyo ng hindi kapani-paniwalang kapangyarihan. Lalakas ang iyong kaluluwa, at magagamit mo ito ng mas mahusay. Magiging totoo ang iyong espiritu at magpapakalat ng napakalaking lakas. Pagpapatuloy ng matanda, na lalong nagpa-excite sa mga tao. Ang mga cultivator ng Zuanqi layer ay hindi maaaring makipagkompetensya sa cultivator ng Tianqi layer. Ito ay isang mundo ng pagkakaiba. Narinig ko na sa landas ng paglilinang ay may mga shortcut. Bukod sa pagsusumikap, tiyaga at determinasyon ay may iba pang mga paraan upang maging mas malakas. Tanong ng isang tao. Lahat ay nagbigay pansin sa tanong na ito, naunawaan nila kung ano ang ibig sabihin nito. Ang taong iyon ay nagtatanong kung ang pagsali sa Shengang ay magbibigay sa kanila ng mga espesyal na pakinabang. Nagawa ba ni Shengang na tumaas ang bilis ng kanilang paglilinang at naging mas malakas kaysa sa ibang tao? Naunawaan ng magsasaka ng Zun ang ibig sabihin ng taong iyon. Nakangiti niyang sabi. Siyempre, kahit anong cultivation level mo may mga paraan. Kailangan mo lamang hanapin ang mga mapagkukunan na angkop para sa iyong paglilinang. Ang pagpapabuti ng cultivation ng Tianqi layer ay nangangailangan ng intent crystals na akma sa kanilang kakaibang cultivation. Sa mga kristal na iyon, mauunawaan ng Tianqi cultivate kung paano pagbutihin ang kanilang layunin. Siyempre, kailangan mong hanapin ang kristal na akma sa iyong paglilinang. Halimbawa, kung nag-aaral ka ng sword intent, kakailanganin mong maghanap ng ilang sword intent crystals. At ito ay para sa lahat ng uri ng paglilinang. Ang paggamit ng hindi nauugnay na mga kristal ay makakatulong ngunit hindi ito kasing efficient. Ang mga kristal na iyon ay dapat na napakamahal at mahalaga. May nagsabi. Siyempre, ang Shengang with its power ay hindi marami. Tanging ang pinakadeterminadong cultivator lamang ang dapat gumamit ng mga kristal ng layunin. Siyempre, sa palasyo ng mga emperador ay dapat mayroong isang napakaraming mga kristal ng layunin, at kahit na mga kristal na walang kahulugan. Nakangiting sabi ng cultivator ng Zun. Tumibok ang puso ng mga tao. Ang mundo ng palasyo ng mga emperador ay marahil ang mundong sinabi sa kanila ni Beiming. Ang Absolute Emperor ay mas malakas kaysa sa mga cultivator ng Zun. Siya ay isang master ng lahat ng cultivators. Sa palasyo ng mga emperador, mayroong mga kristal ng layunin at hindi maintindihang kahalagahan. Sinabi na sa iyo ni Beiming na makakahanap ka ng mga hindi kapani-paniwalang bagay kung papasok ka sa mundo ng mga emperador. Sabi ng cultivator ng Zun. Mister, may tanong ako. Paano lumilitaw ang abstruse significance crystals? Tanong ni Linfang. Ang mga intent crystal ay lubhang mahalaga, lalo na ang mga antas ng tiyan. Ang iba, tulad ng sword intent crystals ay hindi gaanong mahalaga. Noong nakaraan, ang napakalakas na mga cultivator ay malamang na makabuo ng mga kristal na walang kahulugan sa pamamagitan ng pagkulong sa kanilang sarili sa ilang silid at pag-aaral. Naiintindihan. Sabi ni Linfang na tumatango. Nag-isip ang mga tao na parang may naintindihan sila bigla. May iba ka pa bang tanong? Tanong ng matanda. Nanatiling tahimik ang lahat dahil wala na silang tanong. Dahil wala ka ng tanong, itigil na natin ngayon. Please umalis ka na, pakialam na tinulungan ang matanda. Mukha siyang maharlika at dominanti. Ang mga tao ay unti-unting yumuko sa kanyang harapan at pagkatapos ay umalis. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 689, Tian level skills. Medyo nabigla ang karamihan pagkatapos umalis sa cultivator ng Zunqi layer. Sa napakakaunting salita, ang cultivator ng layer ng Zunqi ay nagturo sa kanila ng napakaraming bagay. Hindi sila gaanong nag-uusap ngunit marami silang natutunan tungkol sa paglilinang. Marami pa silang naintindihan tungkol sa layer ng Tianqi. Napuno sila ng sigasig, gusto nilang makabisado ang layunin at makapasok sa layer ng Tianqi. Sila ay sabik na maunawaan ang abstruse na kahalagahan, isang misteryosong sukat ng paglilinang. Ngunit sila ay napakalayo mula sa pagiging mga magsasaka ng Zun. Ngayon ay nagkaroon sila ng pagkakataong pumasok sa palasyo ng mga emperador. Maaaring makakita sila ng ilang intent crystal o mas malalaking kayamanan. Ang mundong iyon ay umiral sa libu-libong taon na. Ang mga magsasaka ng Zun ay ang mga tagapagtanggol at ang mga magsasaka ng Tian ay ang mga alipin. Walang maniniwala kung may nagsabi na walang kayamanan doon. Kahit na ang isang cultivator ng layer ng Zunqi ay maaaring mabaliw para sa gayong mga kayamanan. Ngunit para sa kanila, ang paglilinang ng Zun ay isang pipe dream. Si Beiming ay nasa looban pa rin habang nanunood habang lumalabas ang mga silhouette. Tumiti siya. Marami kang natutunan sa kanya. Ngayon, tatanungin kita, sino ang gustong sumali sa Shengang? Ikinalulugod naming tanggapin ka, ang karamihan ng tao ay nahuli off guard. Bukod kay Linfang lahat ng iba ay nasa sabik, parang kailangan nila ng espesyal na kapaligiran para lumakas. Oo, may nagsabi. Ako rin. Sabi ng iba, bukod kay Linfang at sa kanyang mga kaibigan, lahat ng iba ay handang sumama kay Shengang. Lahat sila ay nagbago ng isip.
Matangkad nang umiti si Beiming nang makita niya sila, ngunit tulad ng dati ay nakatingin siya kina Linfang at Jun Moshi. Siya ay umaasa na silang dalawa ay makakasama ni Shengang. Ngunit si Linfang ay mukhang kalmado at matahimik, hindi man lang masigasig. Linfang, Jun Moshi, Tang Yuyu, Yun Fei Yang, Xing Mengzin. Pinag-iisipan mo bang sumama sa amin? Tanong ni Beiming. Salamat sa pagpapakita ng labis na paggalang ngunit mayroon akong ibang pamagat, patriarch na ako ng isang sekta. Paano ako makakasali sa ibang sphere of influence? Sabi ni Linfang na muling tumanggi. Hindi na malaya ni Beiming, si Linfang ay patriarch na ng isang sekta. Tumanggi rin si Jun Moshi at ang iba pa. Hindi sila interesado. Sige. Hindi ko susubukan na kumbinsihin ka dahil hindi ka interesado. Ngayon, sumunod sa akin ang lahat. Napabuntong hininga si Beiming at umiling. Muli niya silang dinala sa ere. Matapos maglakbay ng ilang sandali ay dumating sila sa harap ng isang palasyo na umabot sa mga ulap, doon ibinalik ni Beiming ang mga tao sa lupa. Mukhang kalmado at payapa ang palasyong iyon. Ito ay may napakalaking pinto na kanilang pinasok at nakita ang hindi kapani-paniwalang dami ng sapatos. May ilang tao na tahimik na nakatingin sa ilang mga sinaunang libro sa loob. Cloud Hand, librerag mabilis na espada, Celestial Energy. Tumingin si Linfang sa iba't ibang libro at naglalaway. Napakaraming kakayahan noon. Lubhang makapangyarihang mga kasanayan. Ang pinakamababang kasanayan dito ay ang mga kasanayan sa antas ng di na may mas mataas na kalidad. Ito ang lugar kung saan dumating ang mga tao ng Shengang upang matuto ng mga kasanayan. Hindi mo maaaring alisin ang mga aklat. Ang mga kasanayan ay kailangang matutunan sa pamamagitan ng puso. Kung hindi, walang limitasyon. Sabi ni Beiming. Napakunot ang noo ng lahat. Mga kasanayan sa antas ng mas mataas na kalidad. Iyon ay hindi kapani-paniwala para sa kanila. Ang mga tao lamang ng Shengang ang makakabasa ng mga ito bagaman, iyon ay isa sa mga pakinabang ng pagiging bahagi ng isang saklaw ng impluensya. Ang pagiging ipinanganak sa gayong kapaligiran ay hindi kapani-paniwala bagaman. Sa magkatulad na likas na kakayahan, may malaking pagkakaiba sa pagitan ng isang taong lumaki roon at isang taong umasa sa kanilang sarili upang maging mas malakas tulad nila. Maswerte ako noon, nakakuha ko ng ilang D-level na kasanayan na mas mababang kalidad, o kahit si Badaw. Ngayon, maaari na akong pumili sa mga kasanayan sa antas ng di na mas mataas ang kalidad. Sa isip ni Linfang habang nakangiti ng pilit at umiiling. Ang iba ay medyo nasa sabik. Hindi sila magkukulang ng mga kasanayan sa hinaharap. Magagawa pa nilang magsanay ng ilang mga kasanayan sa parehong oras. Sa napakalaking palasyo, mayroong bilyon-bilyong kasanayan, at mapipili nila ang alinman sa mga ito. Linfang, nauna kang natapos sa Great Competition ng Zuyu kaya bibigyan ka ni Shengang ng regalo. Kung tatanggapin mong sumali sa Shengang, papayagan ka naming pumunta sa ikalawang palapag ng palasyo at pumili ng ilang mga kasanayan at diskarte sa antas ng tiyan. Pero kung hindi, hindi ako papayag na piliin mo ang sarili mo. Kung sasabihin mo sa akin kung ano ang gusto mong pag-aralan at kung anong uri ng kasanayan, kukunin ko ito para sa iyo. Mga kasanayan sa antas ng tiyan. Ang mga tao ay naninibugho na nakatingin kay Linfang. Kung tatanggapin ni Linfang na sumali kay Shengang, makakakuha siya ng ilang mga kasanayan sa antas ng tiyan. Sa kasamaang palad, paulit-ulit niyang tinatanggihan ang kanilang alok. Kahit na tumanggi si Linfang, ang iba ay hindi makakakuha ng ganoong pagkakataon. Mga kasanayan sa antas ng tiyan. Bulong ni Linfang. Hindi niya kailangan ng mga kasanayan. Mayroon na siyang Cosmic Burning Sun skill, alam din niya ang mga teknik at iba pang mahiwagang kapangyarihan. Ang 9,000 Rotation Heroka Strength skill. Ang ilang mga kasanayan sa espada at mga diskarte. Mayroon siyang mga kasanayan sa pagtatanggol at nakakasakit. Ang kanyang mga kasanayan ay hindi mas mahina kaysa sa mga kasanayan sa antas ng tiyan. Linfang, gusto kong ipaalala sa iyo na ang mga kasanayan sa antas ng tiyan ay naglalaman na ng lakas ng layunin. Kung naiintindihan mo ang layunin, maaari kang pumili ng isang sword skill, sword formula. Sabi ni Beiming. Formula ng espada. Umiling si Linfang. Mayroon siyang espadang uhaw sa dugo at layunin sa antas ng 5 espada. Nasa kanya rin ang espada ng tigang at walang laman na lugar. Sapat na ang mga iyon. Hindi na niya kailangan. Kailangan ko ng agility technique. Kailangan kong magamit ang layunin ng hangin. Sabi ni Linfang. Si Linfang ay kulang sa agility techniques, hindi niya nagawang pantayan ang iba sa mga tuntunin ng bilis sa panahon ng kompetisyon. Kailangan niya ng agility technique. Sige, tutulungan kitang maghanap ng isa. Sabi ni Beiming na tumatango. Pagkatapos ay naglabas siya ng isang jade key na may nakalagay na number 5. Inilagay niya ito sa maraming kulay na pinto at binuksan. Pagkatapos ay nawala si Beiming. Anong misteryosong lugar? Akala ng karamihan. Nag-iisip sila kung anong uri ng diskarte ang gagawin ni Beiming. Sa kasamaang palad, hindi rin naramdaman ni Jun Moshi na sumali kay Shengang. Kung hindi, pipiliin din niya ang ilang mga kasanayan. Pagkaraan ng maikling panahon, bumalik si Beiming na may dalang piraso ng jade sa kanyang kamay. Ito ay memory jade. Linfang, iyon ay isang diskarte sa antas ng tiyan na may mababang kalidad. Ito ay 9 days wind chi. Tinutulungan ka nitong maunawaan ang layunin ng hangin. Kunin mo, sabi ni Beiming. Tiningnan nito ni Linfang at itinago ito.
Nalungkot si Beimi. Si Lin Fang ay hindi sumasali kay Shengang, ngunit kinukuha niya ang pamamaraan. Kawawa naman. Jun Moshi at Tang Yuyu, kung sasali ka kay Shengang, makakakuha ka rin ng mga kasanayan sa antas ng tiyan. Ngunit sa kasamaang palad, patuloy kang tumatanggi. Maaari kang kumuha ng ilang D-level na kasanayan para sa iyong sarili at hanggang 5. Magpapadala ako ng ilang tao sa Dragon Mountain. Salamat, mabait ka, pero hindi ko kailangan ng kahit anong regalo. Sabi ni Jun Moshi na umiling. Kontento na siya sa kung anong meron siya. Ang mga kasanayan sa antas ng tiyan ay kaakit-akit ngunit walang mas kaunti. Ang mga kasanayan sa D-level ay mahalaga ngunit hindi sa kanya. Tang Yuyu at Qing Mengzin. Hindi rin sila pareho ng naramdaman. Hindi tumanggi si Yuan Fei Yang at kumuha ng 5 kasanayan. Reader, gusto kong umalis at pumunta sa palasyo ng mga emperador. Sige, kunin mo na ang mga gamit mo, sabi ni Bei Ming na kamakaway. Kinuha ng mga tao ang isang jade stone na ipinamimigay niya. Pagkatapos ay sinabi niya, sa batong iyon ay may mapa para mahanap mo kung nasaan ang palasyo ng mga emperador. May 3 buwan kayong darating. Sige. Tumanggo si Lin Fang at ang iba pa. Nagkatinginan silang lahat. Nagiging malalakas silang magsasaka at gustong gamitin sila ni Shengang, walang alinlangan si Shengang tungkol sa kanila. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 670, galit. Sinamahan sila ni Bei Ming sa kanilang pag-alis. Pagkatapos ng lahat, siya ang pinuno ng Shengang North. Huwag mong kalimutan, 3 buwan lang magkikita ulit tayo. Sabi ni Bei Ming kay Lin Fang at sa iba pa. Napangiti ang lahat. Sa 5 iyon, ang pinakamahina ay sina Yuan Fei Yang at Qing Mengzin, ngunit ang kanilang kinabukasan ay magiging hindi kapanipaniwala. Malamang na sila ay magiging hindi kapanipaniwalang mga henyo sa loob ng 10 taon. Siyempre, kung iniwan nila si Zuyu, si Lin Fang at ang iba pa, gayunpaman, ay kailangang umalis kay Zuyu. Reader, huwag kang mag-alala na itaboy kami. Sabi ni Lin Fang. Tumanggo si Beimi. Siya ay naging lubhang mabuti sa kanila. Siya ang pinuno ng Shengang North at binigyan sila ng mukha sa buong panahon. Bukod pa rito, ang pagiging pinuno ng Shengang North ay nangangahulugan na siya ay isa ng hindi kapanipaniwalang cultivator, hindi siya isang ordinaryong cultivator ng layer ng Tianqi. Sige. Sabi ni Bei Ming na tumatango. Pagkatapos ay tumalikod siya at bumalik sa palasyo. Tumanggo rin si Zhu Wuchang sa kanila at sinabi, Lin Fang, talagang inaasahan kong makita kang muli. Ganon din ako, sana maalala mo ako. Sabi ni Qing Chan, nakangiti kay Lin Fang. Medyo malungkot siya, halos may sakit sa puso. Mr. Zhu Qing Chan, tatandaan kita. Sabi ni Lin Fang na may tapat ng ngiti. Mukha rin siyang mabait, pero kailangang magbago. Sa pagkakataong ito sina Jun Moshi, Tang Yuyu, Zhu Wuchang at iba pa. Ang ulo ni Lin Fang ay napuno ng magagandang alaala. Tara na, sabi ni Zhu Wuchang. Pagkatapos siya at si Qing Chan ay bumalik sa Shengang. Ang buhay ay puno ng mga sorpresa. Kami na lang ang natitira. Sabi ni Lin Fang kay Jun Moshi at sa iba pa. Lahat ng iba ay sumama sa Shengang, maging si Yu Tianming. Baka lalong lumakas si Yu Tianming doon. Talagang tayo na lang ang natitira. Tara na, nakangiting sabi ni Jun Moshi. Mabuti na lang at kailangan mong tumawid sa Dragon Mountain pabalik sa Zuyu. Maaari tayong mag-chat ng magkasama sa pagbabalik. Bumalik na ba ang mga magulang mo? Tanong ni Lin Fang. Tumanggo si Jun Moshi at sinabi. Umalis sila noong nasa Shengang tayo. Tara na sa fighting stage, may naghihintay sa atin doon. Nakangiting sabi ni Jun Moshi. Pagkatapos ay bumangon sila sa hangin at lumipad patungo sa fighting stage ng Zuyu. Walang masyadong natira sa stage na iyon, lahat ay parang sira o sira. Ang espada ni Lin Fang ay nag-iwan ng napakaraming marka sa loob. Sa paligid ng fighting stage ay may ilang tao pa rin, mukhang inaalala pa nila ang mga kaganapan sa Great Competition ng Zuyu. Nang inag sila nang makitang bumalik si Lin Fang at ang iba pa. Lin Fang, Jun Moshi. Mukhang napagpasyahan nilang huwag sumali sa Shengang. Akala ng karamihan. Medyo nagulat sila. Nakita ng Dragon Mountain ang 6 sa mga henyo nito na nakakuha ng mahusay na ranggo. 3 sa kanila ang nasa top 5. Naunang natapos si Lin Fang at pang-4 si Jun Moshi, at napakabuting kaibigan na nila ngayon. Iyong kamahalan. Sabi ng ilang tao mula sa Dragon Mountain. Tumingin si Lin Fang sa hangin at nakakita ng isang mabangis na hayop doon. May humahabol sa halimaw na iyon. Hindi ka makakatakas sa hayop. Pagbabanta sa isang tao habang nakangiti. Ang hayop na iyon ay isang mabangis, sinaunang hayop. Roar. Ang may pakpak na tigre ay umungal nang makita si Lin Fang, tila galit na galit ito. Dumating na si Lin Fang kaya hindi na siya napigilan ni Wu Qing. Hindi siya ng ahas. Napakamatapang. Galit na sigaw ni Lin Fang, isang ulap ng alikabok ang bumangon kasama si Lin Fang. Roar. Galit na galit ang may pakpak na tigre habang nakababa ang ulo nito. Agad na damapo si Lin Fang sa katawan nito at kumalma ang may pakpak na tigre. Tumigil na ang humahabol sa may pakpak na tigre, nanginginig na siya sa takot. Lin Fang. Nakita niya si Lin Fang na nanalo sa kompetisyon at alam niya kung gaano kitakat si Lin Fang. Nagawa pa niyang talunin sina Duan Wuldao at Diling. Nang makita niya kung gaano siya naging masunurin, napagtanto niya na malamang kay Lin Fang iyon. Mawala. Sigaw ni Lin Fang. Roar.
Hinabol ng may pakpak na tigre ang taong iyon. Tila galit pa rin siya, ngunit pagkatapos ay napagtanto niya kung gaano kalakas si Lin Fang. Lalong kinilabutan ang binatang iyon. Si Lin Fang ay mukhang kalmado at matahimik, nakakagulat. Siyempre, ipinagmamalaki din ng may pakpak na tigre si Lin Fang. Bumalik si Lin Fang sa fighting stage ni Zuyu. Tumiti si Jun Moshi at tumalon din sa likod ng pakpak. Xiaoya, Hanman, Pogjun, sumakay din. Sigaw ni Lin Fang. Lahat sila ay tumalon sa may pakpak na tigre. At pagkatapos ay sumisid sila sa mga ulap. Lahat ay nagtaas ng ulo para panoorin ang pag-alis ng mga silhouette. Aalis na ang mga henyong iyon, at ang ibang mga henyo ay umalis na sa iba't ibang lugar. Ang ilan sa kanila ay sumali sa East Sea Dragon Palace, ang ilan sa Jade Heaven Imperial Family, ang ilan sa Nine Cloud Sword Sect, at ang iba pa kay Shengang. Sa hangin, gumugulong ang mga ulap. Ang may pakpak na tigre ay pumapalakpak sa kanyang mga pakpak habang ito ay lumilipad patungo sa Dragon Mountain. Tumingin si Jun Moshi kay Tang Yuyu at sinabing, "Nagtagumpay kami sa pagkakataong ito, nagtagumpay ang Dragon Mountain. Mayroon kaming pinakamahusay na mga istatistika ng panalo. Ikaw, uminom tayo ng alak para magdiwang. Hindi ko kayang sayangin ang alak." Sabi ni Tang Yuyu na kangiti. Pagkatapos ay nagsimula siyang maglabas ng napakaraming bote. Si Jun Moshi at ang iba pa ay kumuha ng isa o dalawang bote na nakangiti. Hanman, Pogjun, nais kong bigyan ng babala na ang mga iyon ay masarap na alak. Sabay tayong uminom. Sabi ni Lin Feng, nagpasa rin sa kanila ng mga bote. Ang mga alak ng tangklan ay mahalaga. Hanman at kumuha ng bote na kumikislap ang mga mata. Agad niya itong binuksan at sinubukan. Magandang bagay, bro. Hindi pa ako nagkaroon ng pagkakataong uminom ng alak sa hukbo. Sabi ni Hanman na medyo malungkot. Mahirap ang buhay niya sa Duanren City. Kamusta ang hukbo? Kumusta na kaya si Uncle Liu? Ayos lang ba siya? Tanong ni Lin Feng na nakakunot ang noo. Nagtataka siya kung kumusta ang mga tao sa Duanren City. Napakahirap. Sabi ni Hanman na umiling. Matagal kaming lumaban kay Mo Yu tapos nag-withdraw kami ng tropa. Napakaraming pagkalugi ang dinanas namin. Huminto kami sa pakikipaglaban sa Duanren border para maipagtanggol namin ang hilagang kanluran. Ang bansang Laiyon ay namagitan at gustong nakawin ang Duanren City. Kulang kami ng magagaling na manlalaban dahil sa nangyari sa Duanren border. Araw-araw ay dugo. Ang pinaka-nakakatakot na katotohanan ay na kami ay nasiraan ng loob. Hindi kami tinutulungan ni Zuyu, wala kaming pagkain, walang gamot, walang armas. Wala kami. Tayo ay pinabayaan sa mga kaaway. Tayo ay nasa awa ng dalawang bansa. Sabi ni Hanman na parang desperado. Namumula ang kanyang mata nang magsalita siya tungkol sa kanyang mga kasawian. Kami ay mga tropang Zuyu. Kung hindi ka pa nakapunta doon Lin Feng, namatay na kami noong nakaraan. Hindi sana kami tinulungan ni Zuyu. Paano pa tayo umaasa ng tulong? Mapanuksong sabi ni Pogjun. Hindi niya maintindihan kung bakit hinayaan nilang mamatay ang mga tao sa Duanren City. Palaygo ng dugo, araw-araw namamatay ang mga tropa. Ngunit walang pakialam ang Monarcho na parang walang kwenta ang kanilang buhay. Galit na galit si Lin Feng nang marinig niya ito. Humigop ulit siya ng alak at sinabi, "Kapag nakabalik na tayo sa Zuyu, tatapusin ko na ito." Sige. Ang mga mata ni Hanman ay kumikinang sa pag-asa. Sa lakas ni Lin Feng, magiging motibasyon ang mga tropa, at para suportahan sila ay sina Pogjun at Xiaoya. Sila ay kawili-wiling mabigla. Ang nagwagi sa dakilang kompetisyon ni Zuyu, siya na humahamak sa matataas na opisyal at maging ang prinsipe ng korona na si Duan Wu daw ay babalik na isang bayani.